Nagkakagulo na dating miyembro ng ating kasundaluhan at karamihan ay opisyales pa ng AFP ay may pinaplanong kudita laban kay PBBM Jr. Ayon sa speech ng hepe ng AFP na si Chief Browner ay karapatan ng mga ito dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Hiling lang ng hepe ay wag sanang isali o idamay ang mga aktibong personal ng AFP. Paniguradong may rason ang mga ito kung bakit kailangan pa nilang magsagawa ng kudita. Paniguradong may nais silang iparating sa Pangulo. Ayon naman sa mga netizens, wake up call kay budol na presidente. Pinapayagan niyan sirain ng tambalos-los niyang ambisyong pinsan si VP Sara. Kaya ingat ka na budol na presidente, baka di ka umabot ang termino mo pag bumaliktad si VP Sara sa'yo, budol. Huwag ninyong ilihis ang 1.5 billion extraordinary expenses. Ilabas ang Book of Accounts. Kinawawan nyo ang mahihirap na Pilipino. Kayo mga kababayan, ano ang inyong magiging opinyon sa usaping ito? Meron daw destabilization plot laban sa Pangulo ng Pilipinas kay PBBM, and this is being planned by the former members of the Armed Forces of the Philippines. Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Ano bang makukuha natin kapag pinatalsik natin yung Pangulo, di ba? They wanted to have a repeat of the history, no, na napatalsik nila si Marcos. But after ba nating mapatalsik si Marcos, ano bang nangyari? Naging mas maganda ba ang sitwasyon natin sa Pilipinas? Hindi naman, di ba? So ako my grandfather, lagi niyang kinukwento sa akin dati na kung gaano siya kagalit sa mga Aquino. Bakit? Pinagbintangan nilang magnanakaw si Marcos. Pero nung napatalsik nila si Marcos, kanya-kanya naman silang nakaw ng mga programa ng gobyerno at ginawa nilang privately owned. So ngayon, nagpapayaman sila sa mga proyekto ng gobyerno. Ang sabi nga ng lolo ko, they are Cory Aquino Kamag-anak Corporation. So I don't know if you agree with him, but I agree with him. What happened is, parang yung yaman ng Pilipinas, yung mga corporation ng pag-aari ng gobyerno, dinistribute nila at ginawa nilang private property. So that's how I look at it. If you don't agree with me, don't fake news peddler kasi yan yung nakikita ko, no? Na sino-sino ba nag-aari ng malalaking korporasyon ngayon? Diba? So think about that. And yun nga, tapos na sila kay VP Sara, ngayon dito naman sila sa presidente. So, you know, every time na nagkakaroon tayo ng issue, nagkaroon tayo ng bangayan sa social media, nagkaroon tayo ng diskusyon at may pagkakaunawaan laban sa gobyerno. Tuwang-tuwa itong mga makakaliwang grupo, itong mga teroristang grupo, because this is what they wanted to do, to destabilize the government and to make you think that this government is not working, that this government is inutil. Kasi kapag yan nangyari, they will put it in our mind na mali tayo ng mga binotong mga leader. And tama sila at ito ang dapat ang ilagay nating leader. This is their way to persuade public opinion towards their narrative, towards doon sa gusto nilang mangyari. So, as early as of now, isang taon pa lang, they will trying to build this impression sa taong bayan na hindi sila ang tamang leader para sa inyo. Ito yung tamang leader. Ito yung mga hindi nyo binoto. At itong mga leader na to, sila yung gumagawa ng ingay
simula pa lang ngayon. Nagpapabida para sa next election, of course, tumaas yung rating nila. This is a democratic country. Whoever it is that we have elected through legal and through honest election, let us support it. Diba? Ang iksi na nga ng 6 years. Look at what happened to PRRD. Ang dami niyang gustong projects na tapusin, but 6 years is not enough. That's why we voted for continuity, because we wanted whatever PRRD has started na ituloy-tuloy. But every time na merong hindi pagkakaunawaan, makikigulo tayo at mawawala yung suporta natin sa mga taong sinuportahan natin dati. That's the time na magkakagulo yung mga tao sa Pilipinas, hindi na nagkakasundo, and that's the time na someone will prove himself or herself and nasisira, no? Imbis na our direction is towards the betterment of the Philippines, ang nangyayari is we are towards the betterment of ourselves, of the politicians na sinusuportahan natin. So, sana, nandyan na nakatalaga na yan. Suportahan natin. Then, let's wait for 5 more years. And then, let's make sure na yung mga magagandang mga nasimulan at magagandang mga bagay na naandyan na is tapusin. Kasi, how can we move forward if every time that we elect someone, we will start from scratch, 'di ba? So dapat tuloy-tuloy yung mga bagay na gusto nating isulong para sa Pilipinas. So sabi nga nila, without an opposition, it is very dangerous. Bantayan natin. We still do not forget about the request of the President to open up yung audit ng Congress. So masyado tayo nag-concentrate sa West Philippine Sea, tinabunan natin yung issues about sa extraordinary expenses. So sana yung Congress magbigay din ng transparency sa taong bayan as what they are seeking for confidential funds. And speaking of confidential funds and intel funds, so makikita natin na napakahalaga nito, ano? Kasi nga ngayon nalaman natin na may destabilization plot. So if we don't have intel funds, if we don't have confidential funds sa mga civilian agencies natin, hindi lahat ito matututukan ng ating AFP or PNP. So, mas mahalaga na yung kanya-kanyang mga departamento ay bantayan ang sarili nilang departamento, na implement nila yung mga programang para sa kanilang mga department. Magkapit-bisig tayo patungo sa ikaunlad ng Pilipinas. And wag ho tayong magpadala sa sulsul ng kalaban kasi tuwang-tuwa ho sila habang tayo ay nag-aaway-away at nagkakawatak-watak. Ang atin pong isipin ay para sa Pilipinas, para po sa bansa natin.